Magandang araw sa lahat ng viewers and listeners ng Health Justice Talks, Usapang Kalusugan at Batas. Ako si Isaiah Emmanuel Sugitan, isang nutritionist, dietitian at advocacy officer ng Health Justice Philippines. Recently, nagsagawa ang National Nutrition Council ng public consultations kasama ang ilang mga stakeholders at dito kasama din natin ang health justice mula sa civil society para talakayin ang pagpapatupad ng isang nutrient profile model sa Pilipinas. At para mas maintindihan natin kung ano ba talaga ang isang nutrient profile model, kasama po natin sa Health Justice Talks para sa episode na ito si Dr. Kim Leonard de la Luna, ang chairperson ng Department of Nutrition mula sa College of Public Health, University of the Philippines, Manila. Magandang hapon po, Doc Kim. Magandang hapon din, Sir Isaiah, and maraming salamat sa inyong imbitasyon para sa programang ito. Yes po, Doc Kim, it's definitely our pleasure po to have you here. At para po masimulan natin ang Health Justice Talks, siguro po simulan natin no, kung ano po ba talaga ang isang nutrient profile model. Okay po, so para lang mabigyan ng context kung ano ba talaga yung nutrient profile model, at para mabigyan natin ng iba pang maayos na kasagutan yung mga susunod nating tatalakayin. Yung nutrient profile model po ay isa itong scientificong sistema, no, na ginagamit para suriin kung gaano ka-healthy ang isang pagkain batay sa dami ng nutrients tulad ng asukal, asin, taba at iba pang mga components ng pagkain. So, ang isang nutrient profile model ay kinakailangan para sa pagsulat ng mga polisiya tulad ng food labeling, marketing restrictions, lalo na sa mga kabataan at iba't ibang uri ng school food standards at iba pang uri ng programa na naglalayon na mas mapabuti ang food environment na tinatawag natin nang sa gano'n magkaroon ng mas mabuting kalagayang pangnutrasyon yung mga tao. Ayun sir, yun po yung nutrient profile model. Ayan po. Thank you very much po, Doc Kim. Na-mention niyo po no, na marami talagang magiging epekto ang pagkakaroon ng nutrient profile model, lalo po sa usapin po ng food environment na napapanahon para sa ating pong mga kasama dito sa ating bansa. Pero isa ko pong ask ko po doon dahil na-mention niyo po yung iba-ibang mga restrictions po no, or marketing restrictions for instance, pati po yung food labeling na magkakaroon po ng impact ito. Gusto ko lang po i-ask kung bakit po bahalaga na yung ating nutrient profile model po ay maging strict lalo po sa konteksto natin sa Pilipinas. Okay. So, bago ko po sagutin yung tanong, bibigyan ko muna po tayo ng magandang picture. Ano po ba yung nangyayari sa Pilipinas ngayon? Bakit natin kinakailangan na isulong sa sa mabilis, no, na paraan itong nutrient profile model? Ang Pilipinas ngayon po ay hinaharap ang mga issues ng pagtaas ng kaso ng overweight and obesity sa ating bansa, lalo na sa mga Pilipinong hindi exposed, no, sa mga maayos na physical activity at kumakain ng iba't ibang uri ng pagkain na matataas ang taba, matataas ang asukal at base po sa bilang, halos 5 sa bawat 10 Pilipino ay affected ng overweight and obesity. Ito po ay napakalaki ng itinaas sa mga nakaraang dekada, na nagbibigay daan para sa pagde-develop naman ng mga non-communicable diseases tulad ng hypertension, diabetes at saka mga sakit sa puso at kahit iba't ibang uri ng cancer. So kung makikita po natin ngayon ang mga datos sa mga pangunahing kaso kung bakit namamatay ang isang Pilipino, nangunguna po dito ang sakit sa puso at sumusunod na dito ang cancer at iba pang non-communicable diseases. Malaki po ang ipinagkaiba nito sa mga datos ng mga nakaraang dekada na kung saan ang pangunahing issue natin ay yung mga communicable diseases, pero ngayon talagang hindi natin maikakaila yung pagtaas ng datos ng mga non-communicable diseases na ang mga pangunahing factors or salik na tinatawag natin kaya nagreresulta ng ganito ay ang exposure, no, sa unhealthy foods, lalo na sa mga bata at ang pangalawa dito ay
maliban sa unhealthy foods, of course, ay ang ating unhealthy lifestyles, tulad ng unhealthy lifestyle habits tulad ng kakulangan sa exercise, kasama din po yan, kakulangan sa maayos na mga programa na may kinalaman sa nutrisyon, at saka of course pag-inom ng alak, paninigarilyo. Pag pinagsama-sama natin ito, nagbibigay ito ng mas kumbaga mas maraming salik, kaya nagreresulta ito sa mga non-communicable diseases natin. Ayun, sir. Okay. Thank you very much po, Doc Kim. And ayun po na-mention nyo nga po na napakarami talagang mga sali o mga factors na nag-a-affect po, no? And dahil po doon talaga na kailangan talaga na magkaroon tayo ng reforma, and ang isang unang paraan po na pagkakaroon ng reforma natin ay dyan nga po sa pagkakaroon ng NTM. And ayun po sa mga hindi po natin na hindi po nakakaalam, ang team po ni ang team po ni Doc Kim ay isa po sa mga ano po gumawa po ng field testing po ng ating ng nutrient profile model, dahil kung ano po natin ang nutrient profile model po na ginagamit po ay iba-iba po sa iba't ibang bansa. Ang una-una po ang National Nutrition Council natin ay nagkaroon din po ng kanilang version ng ngayong 2026, at dito din po nagpumasok din po yung team po ni Doc Kim kung saan sila po ay gumawa ng field testing para sa ganito po. Doc Kim, baka pwede niyo po ma-share kung paano niyo po ginawa yung naging field testing niyo po sa inyong ginawa pong pagsasaliksik o research po. Doc Kim, nakamute po kayo. Yung field testing po ay isa lamang parte ng proseso kung paano na-develop ang pinopropose nating nutrient profile model sa Philippines. Kung babalikan natin historically kung paano nagsimula yung mga initiatives sa nutrient profile model, nangyari na po ito since bago pa magkaroon ng pandemya. Nagkaroon ng mga usapan tungkol sa nutrient profile model. Nauna dyan ang pagpropose ng isang category specific. Tapos ng taong sa tingin ko around 2022 or 2023, nagsimula naman ang pagde-develop ng isang nutrient profile model na hango sa standards na sinet ng WHO Pan America Health Organization model, health office model or the PAHO model. Kumbaga doon siya naka-anchor. So ginamit natin yung mga thresholds na yon, pero merong mga may mga nag bagay na kailangan munang talakayin ulit bago ipatupad yung or aprobahan ang nutrient profile model na sinuggest ng 2023, I think. So pagkatapos ng mga activities na yon, ibinalik ang usapan sa pagkakaroon ng isang nutrient profile model na talagang naaayon sa pangangailangan ng Pilipinas. So kung makikita natin, ito'y pinangunahan ng National Nutrition Council kasama ang iba't ibang eksperto sa paggawa ng isang nutrient profile model na angkop sa pangangailangan ng ating bansa. So, yung team namin sa UP Manila ay nag-conduct din ng isang pag-aaral kung saan pinrofile namin ang mga pagkain na available sa mga supermarkets, sa grocery dito sa National Capital Region, representing yung mga retailers natin from the low, yung mga tinitingnan natin na karaniwang binibilhan ng ating mga consumer mula sa lower income classes hanggang higher income classes. Matapos naming mangolekta ng mga produkto na ay halos 5,000 produkto para suriin ang mga nutrient of concern or nutrients of concern na taglay nito, nakita namin na marami sa ating mga produkto ang talagang matataas ang level ng asin, saturated fat, at kahit po ang asukal, at meron ding mga produkto na may laman na non-nutritive sweeteners or non-sugar sweeteners na tinatawag natin, na inirekomenda na dapat hindi ibinibigay sa mga bata. So
After that, yung mga initiatives na yon na nagkaroon ng paano tayo nag-develop ng nutrient profile model, continuous consultation, ang team naman ng National Nutrition Council with the Nutrition Foundation of the Philippines and the other core group members from the Food and Nutrition Research Institute po, is trying to reach us kung pwedeng gamitin yung aming database para sa field testing nung na-develop na model para makita kung ito ay may kapasidad na magkaroon din ng system, may kapasidad na i-cover ang mga produktong available dito sa Pilipinas according sa na-set nating threshold. So doon po pumasok yung aming team para sumama sa ating mga sa iba pang mga members kung paano gagawin yung field testing using our data sets, no? At nakita namin dito yung iba't ibang challenges na maaari nating kaharapin kapag inimplement na natin ang nutrient profile model na pinopropose ng ating mga kasamahan. Unang-una po dito ay kung paano dapat i-categorize yung mga produkto natin, no? Kasi yung pagka-categorize ng ating mga produkto ay napakahalagang bagay para maging maayos kung gaano karami dapat yung mga nutrients of concern nitong laman para maayos ang ating evaluation kung ito ba ay mataas sa asin, tama tama lang ba o kailangan siyang i-categorize as high in sodium, high in sugar, high in and high in other nutrients of concern, no? Na tinitingnan natin, high in saturated fat, yun pa yung isa. So, ito yung ginamit namin sa ginawa natin sa field testing. So, aside from doon, matapos namin i-categorize yung mga products based on na set na standards nila, ang susunod pong concern natin ay yung implementation nito. Dapat maayos itong ma-implement ng ating FDA, no? Para nang sa gayon, lahat ng produktong ating dadaan or magiging available sa merkado ay maayos na na-profile. Kasi kung hindi po ito maayos yung categorization, maaari pa rin pong may mga produktong lumabas sa merkado na hindi na mataas yung level ng asin, asukal, saturated fat at iba pang mga nutrient of concern na hindi nakadeklara, no? Hindi nakadeklara kung na maaaring mag-raise ng consumer awareness na itong mga produktong ito ay may taglay na mataas na nutrients of concern. So yun po yung mga nakita pa natin. Pinakamahalagang nakita po natin yan during field testing. At ang isa pa nating nakikita ay marami tayong produkto ngayon sa merkado na hindi kumpleto ang deklaradong nutrients of lahat ng nutrients. May mga missing information kaming mga nakita kung saan hindi natin magamit yung ating nutrient profile model kasi lumabas ang produkto sa merkado na kulang ang declared nutrients. Minsan kulang ang datos sa dami ng asin, minsan kulang ang datos sa dami ng asukal or saturated fat na may implikasyon kung paano po natin kung paano natin ipo-profile yung pagkain. So yun yung tatlong pinaka-importante naming nakita sa paggamit ng nutrient profile model sa kasalukuyang mga pagkain na available sa ating merkado, no? Of course, those are the things na nakita namin kailangang ma-improve sa pag-i-implement ng nutrient profile model. Pero sa kabilang banda, makikita din naman natin na yung na-develop na nutrient profile model ay may kapasidad na mag-screen ng mga pagkain na kapakete, no? Or ating mga packaged food kung ito ay matataas ang level ng asin, level ng asukal at level ng saturated fat at iba pang mga nutrients of concern. Kumbaga,
may kakayanan nito katulad ng iba pang models, no? Hindi ko pala nabanggit kanina nung tinanong mo, Sir Isaiah, ano ba yung ano ba yung iba't ibang uri ng nutrient profile model na tinatawag? So sa ngayon, marami tayong nutrient profile model na mababasa sa mga literature natin, no? May tinatawag tayong Ciaro model, Wipro model, yung PAHO model. Ang mga models kung ito ay may iba't ibang layunin. Ang layunin ng bawat isa ay nagva-vary, no? For example, ang PAHO model, ito po ay naniniwala na lahat ng pagkain available sa merkado ay dapat sumunod sa isang standards lamang, sa isang threshold, regardless kung ano ang kanyang classification. Yun pong ating Wipro at saka Ciaro model at may iba pa pong model na ginagamit sa ibang kontinente. Ito po ay may temang category specific. Ibig sabihin, bawat kategorya ng pagkain ay may iba't ibang threshold. May iba't ibang kategorya din na hindi pwedeng ibigay sa mga bata. Isang magandang halimbawa po dito ay yung confectionery nating tinatawag. May ilang model na sinasabi, this is totally restricted dapat for young children. Hindi dapat, not permitted, hindi siya dapat binibenta para sa mga bata, particularly ito yung confectionery na matataas ang asukal. So ganun siya nagkakaiba. Yung nutrient profile model po ay nagkakaiba depende sa layunin, no? So yung ulitin ko lang po, yung PAHO model natin tinatawag, which has been the anchor of our of the previous proposal, ay across all. Lahat ng produkto iisa ang threshold. Walang categorization na gagawin, isa lamang. On the other hand, pag tiningnan po natin yung ibang models na tinatawag natin, ay nakaka-category specific siya. Depende kung anong classification ng product items. At ito pong pinopropose nating pinopropose ngayon na nutrient profile model na diniscuss, I think, nung nakaraang linggo through the high-level stakeholder consultation ay isang category specific. Kumbaga, ang threshold ay nag-iiba-iba depende sa pagkain. Depende sa pagkain nakapakete. Kung ito halimbawa ay canned meats, iba po yung threshold niya compared sa mga canned fish, for example, no? Or iba din kapag dairy products or milk products. Iba din kapag composite foods or iba rin kapag sugar sweetened beverage or carbonated drinks. Nagva-vary siya. It will depend kung ano yung categorization niya. So, going back, ginamit namin ng iba't ibang model na yon to test whether yung proposed, no, Philippine Nutrient Profile Model ay magiging kumbaga magiging kahalintulad ng mga models na yon. At nakita natin na may kapasidad yung pinopropose ng Philippine Nutrient Profile Model na mag-detect ng mga produktong matataas din ang asukal, mataas ang asin at iba pang nutrients of concern, no, para hindi lang paulit-ulit kung ano yung mga elements na yun na ating kinoconsider. So, pero lagi nating tatandaan na sa pag-i-implement na ito, kinakailangan natin ng mas matibay na mga guidelines para sa implementasyon. Kasi nga, katulad ng nabanggit ko kanina, yung tatlong bagay na napakahalaga nating isaalang-alang. Unang-una, yung product categorization, dapat malinaw, dapat lahat ng produkto ay dapat lahat ng produkto ay malinaw kung saan siya mapapabilang. It should be transparent. Kailangan hindi kinokonsidera ang iba't ibang mga bagay na makakaapekto sa categorization, yung mga tinatawag nating conflict of interest ng iba't ibang agencies or institution. Dapat malinaw, transparent ang categorization natin. Pangalawa, dapat malinaw din yung guidelines saan ba talaga papasok itong mga pagkaing ating tinitest o sinusuri. Pangalawa, dapat meron sigurong mga activities kung saan tinitingnan natin kung ilang produkto sa merkado yung hindi nagdedeklara ng nutrients of concern natin. Kasi as I have mentioned kanina, maraming produkto na nakalabas sa merkado na kulang. Kulang yung kanyang deklarasyon, no? At malaki ang epekto nito kung paano natin i-implement ang nutrient profile model sa Pilipinas. At ang ikatlo nga, na nasabi ko kanina, dapat yung gagawa nito ay free sa lahat ng free sa mga iba't ibang uri ng conflict of interest, no? Kasi dapat ang prosesong ito ay transparent.
Dahil at the end of the day, our goal is to provide healthier food environment for our people. So, yun po yung ginawa namin. So, I have highlighted po, no, parte lamang po sa napakahabang proseso yung field testing na ginawa namin together with the core group who are already working with the proposed nutrient profile model. Yes, indeed, Doc Kim, at napaka-tedious talaga siyang process, as you have mentioned, and talagang maraming eksperto, maliban kayo, including pati po ang iba't ibang mga institutions na involved po dito. No? Lalo po na-mention nyo na nagkaroon tayo ng high-level stakeholder meeting para mas matalakay ba talaga paano yung magiging implementation, pati po yung mga possible na mga hindrances once na i-ano na natin siya, i-roll out na po ang ating NPM. Pero Doc Kim, balikan lang po ko lang po yung yung dun po sa na-mention niyo, since na-mention niyo po 'di ba na may iba't ibang mga klase po ng NPM na tinignan, yung po yung ating saliksik po yung research po. And gusto lang po namin malaman po kung based po dun sa naging findings niyo po, ano po yung lumabas po na NPM na pinakamabisa or yung mas mabisa po in this case, na nakapagbigay po ng protection para po doon sa kalusugan ng mga Pilipino, especially children, since na-mention niyo po kanina po na yung mga nutrients of concern talaga ay particularly affecting children. Gusto lang din po namin malaman po yung base po sa research niyo po. Apo. So, ang amin naman pong conclusion ay very transparent. Nananatili pong yung PAHO model na tinatawag natin ang nagbibigay ng mas maraming nasasaklaw na pagkain para ma-profile natin in terms of excessive nutrients of concern. Kumbaga, mas maraming produkto yung mapoprofile or papasok sa standards kung ang gagamitin natin ay yung PAHO model, no? But kung gusto nating ihayin ito, mas maraming kumbaga mas marami tayong dapat isaalang-alang. Maraming mga mag-oppose diyan ng mga iba't ibang sektor dahil yung PAHO model ay mas maraming produkto ang matatamaan katulad ng nabanggit ko kanina. Pero ang kagandahan noon, mas maraming produkto yung mako-cover niya, no? Mas maraming produkto yung mako-cover niya. Yun, just to be transparent when it comes to the evaluation that we did, Sir Isaiah. Ngunit lagi nating tatandaan na in summarizing or making conclusions, pag tiningnan mo din naman yung pinropose na nutrient profile model na idiniscuss nung nakaraang linggo kasama ang iba't ibang stakeholder, nakita natin na may maraming uri ng pagkain na halos pareho sila ng capture na tinatawag. Ibig sabihin, halos katulad ang mga pagkain na napapabilang or napoprofile kung kahalintulad din ng ating PAHO model. Kumbaga ganun siya, sir, no? Kung tatanungin mo ko, what is the ideal? Ang sagot dyan, PAHO model. That's still the best model to provide better or healthier food environment. Kasi mas marami siyang produktong mapoprofile. Wala siyang lahat ng segment halos makaka-capture niya. Yung pinopropose natin, coming from the discussion last week, yung pinopropose ng Pilipinas as of the moment, ay halos malapit din ang binibigay na resulta. Magkaiba lang siya kasi yung pinopropose na ito ay category specific. At nabanggit ko na kanina yung mga kailangan nating isaalang-alang kapag gumamit ng category specific nutrient profile modeling ang ating bansa, no? Ibig sabihin, just to summarize yung statement kong yon, PAHO model is still the best, but yung pinopropose natin yung nutrient profile model ay nakakasabay sa kung paano natin gustong magkaroon ng healthier, no, o mas malusog na food environment yung ating mga kababayan. So, kinakailangan lang nito ng continuous monitoring and evaluation. So, dapat kapag in-implement natin, we have to check
in the next coming years, no? Dapat malinaw, klaro at transparent. Kailan natin dapat gawin yung evaluation, kailan natin dapat gawin yung assessment, kung nakaka-capture ba talaga nung dinevelop nating nutrient profile model yung mga produktong tinitingnan natin na base sa pag-aaral ay nakakapagresulta sa pagtaas ng bahagdan ng overweight and obesity sa Pilipinas kasama ang non-communicable diseases. Kasi klaro naman ang evidences. Kapag tiningnan mo, sinasabi ng mga meta-analysis na natin, no, hindi lang sa Pilipinas, sa Pilipinas, wala pang ginagawang pag-aaral when it comes to, meta-analysis level. Pero may mga pag-aaral na ginawa, no? Meta-analysis na nagsasabi na ang pagkain ng mga produktong ating pinoprofile na ito o na mataas sa nutrients of concern ay pwedeng magresulta sa iba't ibang uri ng sakit, no? So, para lang layman ang explanation ko, no? So, lahat ng ito ay mababasa na natin sa iba't ibang scientific literature. Kaya sinasabi natin, we need to do we need to do something right now. And the call is very urgent when it comes to product. Medyo advanced yata ang sagot ko. So, pero yun yung goal ng nutrient profile model, ma-reformulate yung mga produktong matataas sa asin, sa asukal, sa saturated fat at sa iba pang nutrients of concern sa lalong madaling mabilis na panahon, no? Kasi kinakailangan nating tutukan itong mga produktong ito kasi mataas ang consumption ng ating populasyon ng mga pagkain ito. At pag tiningnan mo yung resulta ng ng Food and Nutrition Research Institute, makikita mo na ano ang karaniwang kinakain ng bawat Pilipino. So nandyan, nakasama sa top 10, noodles, 3-in-1 coffee, kape, no? Kasama din sa top 10 of course ay ang top 20 rather pa ay ang ating mga nakadilatang pagkain. And these products are very high. And yun sinasabi nating mataas ang sodium, mataas ang asukal. Uh, uh, at kailangan nating gawa ng paraan para nang sa ganun magkaroon ng choices, no? Iba't ibang choices ang ating mga fellow Filipinos. Yeah, thank you very much po, Doc Kim. And actually, yun nga, na-mention yun, talaga napakita nyo like how it actually affects like even at the policy level na pati sa reformulation. And ayun nga po na establish din po talaga na magkakatulong siya sa sa mga dahil lumataas nga din po ang NCDs na na-mention nyo po kanina, and na dahil ang mga non-communicable diseases ay yun nga po usually mga matataas din sila sa nutrients of concern as you have mentioned, at talaga makakatulong po ang po-profile sa mga pagkain na ito para at least malaman natin kung ano po ba yung mga pagkain na kailangan din pong ma-reformulate o mabawasan po yung kanilang mga nutrient of concern. And na-mention nyo nga din po yung na nakaka-alarma yung mga numbers natin ngayon na nasa top 10 ang mga ultra processed foods like instant noodles, pati po ang 3-in-1 coffee na relatively high nutrients of concerns as you have mentioned po. Pero Doc Kim, gusto ko lang po ma-ask po, because isa po sa mga na ano natin po, or at least sa usapin na ito ay hindi po natin maiiwasan po mapag-usapan ang mga MSMEs, lalo po 'di ba, ang mga ito po ang isa po sa mga laging mapag-uusapan, lalo po mayroon pong mga kabuhayan na nakataya po dito. Pero po batay po sa inyong ano po sa inyong pagtataya o sa inyo pong how you see it po, like makakaapekto po ba ang NPM sa kabuhayan po ng mga negosyante, lalo na po sa ating mga micro and small and medium enterprises po? Siguro sir, lahat naman ng programang ating ini-implement ay merong adjustment period na tinatawag. May mga matatamaan at matatamaan ng mga polisiya. Just to give context, siguro gamitin natin kung paano yung mga naging initiatives sa tobacco control sa Philippines, no? Marami ding opposition before dahil malaking sabi sa ng mga sektor na maapektuhan, maraming mga Pilipino ang nakaasa sa ganitong uri ng trabaho, sa ganitong uri ng
sa ganitong uri ng mga activities na tinatawag kung saan dito nakasalalay ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Pero wag natin din kalilimutan kung ano ba yung benefit niya in the long run. Um, Alam natin at malinaw naman sa pag-aaral katulad ng nasabi ko na ang tobacco smoking ay nagbibigay ng mas mataas na tsansa para magkaroon ng iba't ibang uri ng sakit yung mga tao. Same thing dito sa lalaban natin as of the moment when it comes to product reformulation. Again, lahat ng ating i-implement na programs merong adjustment period. Pero lagi nating isipin yung mga opportunities din na anong mangyayari kapag nakapagbigay tayo ng healthier products para sa ating mga mamamayan at na magiging competitive sa merkado, no? At the end of the day, if these consumers will be having an access o mas marami silang access sa mas healthier, no? O healthier food choices, ang pupuntahan nito ay mas matagal silang mabubuhay, mas matagal silang magiging consumer ng mga produkto nilang ibinebenta, basta naaayon sa limit, naaayon sa mga pagkaing mas naaayon sa kanilang kalusugan, yung kanilang na-access na pagkain, 'di ba? Nalinaw, sabi ko nga kanina sa mga nabanggit kong datos, I stand corrected, no? Sa pag-check ng datos, 4 sa bawat 10, just to make things clear, ng mga adult Filipinos ay overweight or obese na. At sa mga susunod na taon, yun yung gusto kong sabihin kanina, sa mga susunod na taon, maaari pa itong tumaas sa 5 hanggang 6 bawat 10, no? Yun yung sinasabi ng projections, no? Baka kanina pa diretso ako na 5 out of 10 na. Pero ngayon, sabi ng bilang 4 sa bawat 10. Pero sa projections, pwedeng maging 5 hanggang 6 kung wala tayong gagawing malinaw na intervention katulad ng ating pinag-uusapang ito. So, just to summarize yung statement ko, nararamdaman natin ang saloobin ng ating mga kababayan na na may concern sa maaring, syempre, pag tinanong mo sa isang sari-sari store, for example, sir, ano pa ang kalimitang binibili ng mga bata sa iyong tindahan? O, syempre, ang kalimitan mong sasabihin dyan, mga chichirya, mga biscuits, soft drinks, no? So, and ito yung mga produkto nating sinasabi na matataas din ang mga nutrients of concern na issue ng nutrient profile model. So kapag ginawa natin yon, maaaring sabihin nating mababawasan talaga yung kita nila. Pero tatandaan natin na hindi dapat ito isang sektor lamang ang pag-uusapan. It is a multi-sectoral thing, no? Hindi lang naman yung sari-sari store ang dapat mag-adjust. Syempre mag-a-adjust din ang ating malalaking food manufacturers kasi sila ang magre-reformulate ng mga produkto. Sila yung i-improve kung gaano dapat karami lang yung mga ihahalo sa pagkain para maging masabi nating healthier food choices. At kung hindi man tayo pumasok doon sa healthier, merong mga produkto na hindi talaga magagawang within the threshold limits. Katulad halimbawa ng ating mga tinapay, canned products, talagang magbibiyand. May ilang mga nutrients of concern na talagang hindi mo maibababa sa safest threshold yung kanilang nutrients of concern. Kasi mag-iiba ang lasa, mag-iiba ang characteristics, hindi magiging kaaya-aya, no? Sa ating mga sa kanilang magiging consumer, hindi rin magiging maganda or liliit yung produkto. Mga ganong bagay yung mga nakikita natin. Pero may pwede naman gawin. Kung hindi kayang i-reformulate, meron tayong tinatawag na front of pack label, no? Na isa nating pwedeng pag-usapan sa mga darating nating engagement, Sir Isaiah. So, at napakahalaga ng nutrient profile model doon. Kung walang nutrient profile model, walang magbibigay ng direksyon sa ating front of pack label campaigns and advocacy sa mga darating na panahon. So, merong adjustment period talaga sa lahat ng aspeto.
Pero lagi nating tatandaan, para mas maliit ang impact nito, dapat multisectoral ang pag-i-implement ng ating programang ito. Ibig sabihin, hindi lamang dapat sari-sari store or MSMEs yung tinitingnan nating maapektuhan. Dapat ang pagtingin natin is at the macro scale. Dapat kasama dito na mag-a-adjust ang ating mga large-scale enterprises, katulong, no? Katulong of course ang ating mga government agencies, national government agencies in the implementation para masuportahan din ang mga ating MSMEs na maaaring maapektuhan. And of course, ang maaaring advance ang aking sagot, yung nutrient profile model ay magigive way din sa iba pang proyekto tulad ng taxation. Malaking usapan ang taxation ngayon, no? Hindi naman tayo bingi o bulag sa mga issues ng taxation kung saan lagi nating sinasabi lahat may buwis. Ang isang goal ng nutrient profile model ay magkaroon ng maayos taxation ang mga produktong makaklasify as an unhealthy food. At napakahalaga nito para mabigyan ng budget at yung iba nating programang pangkalusugan. So, kung lagi nating tatandaan, kung maayos na nai-implement ang taxation at kung paano nai-implement ang programa, wala tayo dapat pinag-uusapan. Dapat ramdam kasi ang buwis, pero ibang usapan ito, no? Um, Ramdam natin ang sinasabi ng bawat Pilipino when it comes to nararamdaman nyo ba ang bawat buwis ninyong binabayaran at napakalaking usapin nito, no? Same thing din ang struggle natin sa nutrient profile model kasi kaakibat nito din ang taxation, no? Kaakibat nito yung sinasabi nating fiscal measures on how to make things healthier para sa ating mga kababayan. Kasi malinaw din ang sinasabi ng mga pag-aaral. Ang taxation o ang pagpapataw ng buwis sa mga unhealthy food products, ang magandang halimbawa nito ay ang pagbibigay ng pagtataas ng tax sa ating sugar sweetened beverage. Malinaw sa ibang mga bansa na malaki ang nagiging tulong ng taxation kung paano nagkakaroon ng healthier food choices yung mga tao kasi mas mahal yung mga produktong tinatawag na unhealthy to give way for healthier products. So yun dapat yung tinitingnan natin. Tinitingnan ng iba't ibang sektor, paano ba magiging healthier yung aking ibinibenta? Paano ba mas magiging malusog ang ating ibinibenta? Naniniwala din tayo, sir, this is beyond, no? This is beyond dito sa pag-aaral na natin ginagawa. Wearing the hat of a nutritionist dietitian working for public health. Naniniwala din tayo naman na hindi lamang ito yung isang bagay na kailangan para ma-improve yung nutrition and food environment natin. Maraming salik, no? Nandyan pa rin ang prinsipyo ng moderation, variety, and balance. Pero naniniwala tayo na dapat bawat Pilipino ay merong kapasidad na magdesisyon para sa kanila. Kasi alam nila na ang produktong ito ay mataas sa sodium, halimbawa dyan, mataas sa asukal, mataas sa saturated fat, na at the long run, maaaring makaapekto sa aking kalusugan. Same thing din kung paano natin pinaglaban ang tobacco campaign, anti-tobacco campaign. Kung makikita ninyo ang mga sigarilyo ngayon, may mga warning graphics sa kanilang label. At the end of the day, ganun din lang naman ang gusto nating maging mangyari sa ating mga pagkain na matataas sa asin, mataas sa asukal, saturated fat at iba pa. Gusto nating magkaroon ng informed choices ang ating mga kababayan. Nang sa ganoon, magkaroon sila ng maayos na pagdidesisyon. Dapat ko bang ibigay sa aking anak ito o dapat bang may piliin ako para sa aking mga anak kaysa sa wala? Kasi ngayon parang blinded tayong lahat. Nakasalalay lang tayo sa mga minimal information na alam natin na masama yung produktong yan dahil mataas ito sa ganyan. Pero walang nagsasabi, walang nakalagay sa pakete, walang nakadeclare na dapat ko pala itong bawasan. Dapat kainin ko ito in moderation lang. Kasi kapag ibinigay ko ito sa aking anak, maaaring merong maging masamang epekto. Napakahaba, sir, ng sagot ko. Pero I think kailangan kong i-justify yon. Kasi doon lagi tayo hinahanapan ng butas sa pagsulong ng nutrient profile model. Kasi malaking bahagdan daw ng ekonomiya natin na maapektuhan. Pero lagi nating tatandaan talaga yung long run. Pag tinignan natin yung gastos ng gobyerno at gastos ng bawat Pilipino sa pagkakaroon ng non-communicable disease, mas malaki siya kumpara sa magiging epekto ng
bagay na ito ng nutrient profiling model, no? Mas malaki yung impact ng non-communicable diseases kahit tingnan ninyo ang gastos na inilalaan ng gobyerno para sa mga programang may kinalaman sa non-communicable diseases katulad ng gamot para sa high blood, gamot para sa mataas na cholesterol at iba pa sa mga dialysis center na pinupondohan ng gobyerno, no? Sa mga iba't ibang uri pa ng mga programang may kinalaman kung paano susolusyonan ang non-communicable disease. At laging pag tiningnan mo, nasa tertiary prevention lagi tayo, no? Pero pag tiningnan mo, itong nutrient profile model ay isang uri ng um, isang intervention, primary intervention na ang gusto lang ay i-shape, no, ang food environment. Actually, kapag tiningnan mo nga, it's a primordial prevention strategy para magkaroon ng mas magandang food environment yung tao bago pa nila ma-acquire yung disease condition na tinatawag natin. So, ganun natin sana siya tingnan. Yung long-term benefit rather than the short-term impact. No? Ayun, sir. Yes, definitely, Sir Doc Kim, talaga na-justify nyo. And I do agree po, no, na talagang lahat mag-a-adjust since yun nga, lagi natin na-mention na it's really a multi-stakeholder effort. Nutrition is also an investment para sa ating economy. We also have shown this din even sa pag-uusapan natin, pag pinag-uusapan natin ang stunting, hindi po ba, na it's really an investment to really invest in our children. And ayun, na-mention nyo din po kanina na pagkakaroon po ng changes nito ay hindi lang naman po sa ating mga MSMEs o pati po sa mga pamilya ng mga talagang nagkakaroon po ng reliance o unfortunately yun ang kanilang karaniwan na kinakain sa mga murang packaged foods, pati na din po ang ating mga kasama po sa ang mga manufacturing companies na kailangan din po ay tumaya din pagdating dito dahil at the end of the day it's really a collaboration and an effort of everyone because health is definitely everyone's agenda or it's everyone's business po. At ayun nga po, at na-mention nyo din po na napakaraming batas na talagang maano nito, kasama na po ang taxation at yung pagkakaroon po natin ng isang front of pack labeling na policy para po sa ating lahat. And right now talagang yun nga, mahirap pa makita. Na-mention nyo nga po kanina, Doc Kim, na ako hindi ko din po alam yon na meron pala mga hindi or mga na-underreport na mga nutrients of concern na kailangan ay dapat nalalaman natin, empowered ang ating mga consumers dahil pwede itong magkaroon ng epekto sa kanilang health outcomes. And dapat, kumbaga, preventive ang tingin natin instead of being reactive nga pagdating sa ating kalusugan. For our final question po sa inyo, Doc Kim, alam ko po napakarami pong natutunan po ng ating mga ating pong mga viewers. Ngayon po na iniintay pa natin na ma-approve po ang Philippine Nutrient Profile Model po ng ating NNC Governing Board. Ano po ang inyong mapapayo po sa ating mga Filipino consumers and pamilyang Pilipino pagdating po sa tamang pagpili ng kanilang mga pagkain binibili? Yeah. So, napakagandang katanungan yan kasi matagal-tagal pa yung laban natin, sir. Sa pag-i-implement ng Sir. nutrient profile model. So, hindi naman ibig sabihin pinirmahan yan sa mga darating na buwan in a couple of weeks or months. Full implementation na yan. Marami pang dadaanan. So, habang wala pa tayong nutrient profile model, siguro ang pinaka-importante ay ang sabihin sa ating mga kababayan na mag-check ng label ng pagkain. Tingnan ang mga nakalagay na mga nutrients na meron yung kanilang kinakain na produkto. Kasi ayon sa pag-aaral, napakaliit ng porsyento ng Pilipino na nagbabasa ng label. Lalong-lalo na ng nutrient fact label kasi maaaring hindi nila naiintindihan kung anong ibig nitong sabihin. Laging titingnan at sana'y susuriin kung ano ang mga produktong binibili sa merkado. Pangalawa, nandun pa rin tayo. Nandun pa rin tayo sa prinsipyo ng moderation, variety, and balance. Moderation o dapat hindi ganun kadalas kumakain ng mga pagkain
nabanggit natin, alam naman natin yan eh. Hindi ko na kailangang isa-isahin pa yung mga produktong matataas sa mga nutrients of concern na tinatawag. Kasi madali yang makita. Ito yung mga nakapakete, ito yung mga nakalata, ito yung mga pagkaing accessible, no? Na lagi nyo makikita sa mga sari-sari store na madaling bilhin at madaling kainin at masarap. Yun yung isang bagay. At gustong-gusto ng mga bata. Laging may variety dapat ang kinakain. So, napakamahal ng bilihin at hindi din po tayo naman bulag para, hindi makita ang mga bagay na yon, no? Lagi nating nakikita ang mga bagay na yan to kasi laging sinasabi medyo hindi daw natin alam ang pinagdadaanan ng bawat pamilyang Pilipino kasi napakadaling magsabi ng dapat kumain tayo ng prutas at gulay. Dapat maging ganito yung kinakain natin. Kung madaling sabihin pero napakahirap gawin kasi ang mamahal ng mga produktong yun at ang mas murang bilihin ay yung mga matataas talaga sa nutrients of concern na binanggit ko kanina. So, sa ngayon, ang kaya lang natin gawin ay maging proactive when it comes to food security and nutrition security campaigns. Ibig sabihin nito, kung may kapasidad kayong magtanim, mag-produce ng sariling pagkain, gawin natin. Um, ito yung mga isa sa mga bagay, no, mahirap din gawin pero pwedeng gawin. Isa pang bagay ay kailangan ng tulong at suporta galing sa local government. Isa itong halagang salik para makita natin kung gaano kahalaga yung nutrisyon sa bawat pamilyang Pilipino. Kasi may mga segment or kababayan talaga tayo na hindi kaya o walang kapasidad na bumili ng masustansyang pagkain. Ang pagtingin natin dito dapat macro level din. Kasama dapat yung iba't ibang organization, hindi ka lang nakatutok or nakatuon sa isang sistema, sa isang problema o um, sa isang problema, no? Kasi sinasabi natin palagi, yung malnutrition, maraming determinants yan. Hindi naman yan nade-develop dahil sa isang uri lamang o sa isang salik lamang. Multiple ang kanyang cause coming from different sources, no? Kailangan matibay yung suporta ng gobyerno, particularly ng local government kasi sila yung may diretsong pakialam sa kanilang mga kababayan sa grounds, no? Malinaw dapat ang kanilang mga nutrition interventions na may kinalaman sa food and nutrition security, no? Kasi napakahirap sabihin ngayon na huwag kayong bumili nito. Dapat kaakibat ng pagsasabi natin na bawal bumili nito o iwasan ang pagbili nito, may inihahayin na tayong better choices. Mahirap yung nagsasabi tayong bawal pero wala tayong inihahayin na better choices, no, sa ating mga kababayan. Dapat meron tayong inihahayin na mura din pero masustansya, no? At marami tayong mga creative na tao. Naniniwala ako diyan. Marami tayong mga nutritionist dietitian diyan na hindi pa ganoon naririnig. Sana bigyan ng ating mga local government unit ng pagkakataon ng mga nutritionist dietitian na maging pangunahing, no, personalidad pagdating sa nutrition sa Pilipinas, no. Isa pa ay ang multisectoral dapat. Nasabi ko na ito pero paano natin i-operationalize? Dapat hindi dumidepende sa bawat um, opisina lamang. Pag sinabi natin multisectoral, sabay-sabay tayong nagbibigay ng solusyon. Hindi pwedeng, for example, yung agriculture office, pamimigay lang ng mga seeds, no? Yung nutrition office, magtitimbang lang ng height at weight. Yung social welfare office natin, magbibigay lang ng ayuda. Dapat sabay-sabay nagpaplano, dapat sabay-sabay nag-create ng mga programa para sa ating mga mamamayang kasamahan sa ating mga munisipyo. Hindi siya dapat nakatutok lang sa isang programa. Kumbaga, hindi siya dapat ini-implement ng paisa-isa. Dapat magkakasamang nagbibigay ng intervention itong mga opisinang ito, no? So,
napakalayo pa nung mga sagot ko sa realization niya. Pero yun ang pinakamahalagang ingredient, no? Habang wala pa tayong nutrient profile model, babalik tayo dun sa ating basic grounds na ipinaglalaban. Dapat may healthier options ang bawat Pilipino. Pangalawa, dapat malaki o matatag yung suporta ng kanyang local government unit. Dapat proactive ang mga ini-elect nating officials mula barangay hanggang national. Napakahalaga nun kasi sila ang nag-shape ng policy, no? Habang wala pang nutrient profile model, may mga local government unit na sisigurado na ang kanilang mga kabataan, particularly yung young children na tinatawag natin, ay protected sa marketing nitong mga pagkain pagkain na pinag-uusapan natin kanina. Ini-implement nila yung mga local policies na nagsasabi na dapat may declared yung nutrients ng mga pinibentang pagkain, dapat hindi pinapayagan na magbenta ng mga pagkain na banggit natin kanina malapit sa schools, and dapat aktibo din ang mga ginagawang advocacy campaign sa bawat mga local government unit. Napakarami ng local government unit na nagsimula nito, no? At sana marami pang local government unit na sumunod habang wala pa tayong wala pa sa full implementation ng Philippine Nutrient Profile Model. At ang isa huli siguro ay ang active participation ng ating bawat Pilipino, bawat pamilyang Pilipino, no, bawat pamilyang Pilipino sa kung ano ba dapat yung kanilang kinakain, no? Maging mapanuri sa kinakain. Hindi naman laging mahal para maging nutritious ang pagkain. Bumili tayo at yun pa yung isa, imulat natin ang ating mga anak, no, at ang mga susunod pang henerasyon sa pagkain ng masustansyang pagkain. Kasi lagi nagsisimula yan sa bahay. Kung anong ipinakikita mong kinakain mo, sigurado ako yun din ang kakainin ng mga susunod pang mga magiging anak mo at ng magiging susunod na generation natin. So, we have to start sa ating mga sarili, no, sa pagpili ng maayos na food choices, at pangalawa, pag tiningnan ang suporta galing sa local government unit, dapat napakahalaga nun, at ang ikatlo ay ang aktibong partisipasyon natin sa iba't ibang programa. Ayun sir, siguro yeah. Yes, sir. Talagang marami tayong kailangan gawin pa talaga. Maraming dapat nakataya. Marami na mention tayo ng mga stakeholders na kasama na din po ang ating mga kapwa nutritionist dietitians na sana po ay mabigyan din po ng pagkakataon na mag-lead po ng ating mga nutrition programs. Since na-mention din po ni nyo nga po kanina, no, Doc Kim, na talagang ang programa natin, kumbaga hindi lang siya dapat kumbaga top down, dapat kumbaga it's also enabling para sa ating mga kasama po ang bawat Pilipino na kumain ng healthy. Mahirap talaga na kapag nire-restrict mo lang ay kumbaga ang mafe-feel po natin ay ano po kaya ang pwede kong kainin, na lagi natin for sure ay magiging katanungan po once na po na maging implemented ang ating NPM. Marami po tayo at we're starting, pero hopefully one day after the other ay pumunta po tayo doon sa nga natin yung sa envision natin po na healthy food environments, not just for us po currently but also for the future generations, para po sa mga kabataan natin. At ayan po, dito po nagtatapos ang ating Health Justice Talks. Maraming salamat po Doc Kim de la Luna, Chairperson ng Department of Nutrition ng UP Manila College of Public Health. At maraming salamat din po sa lahat po ng tumutok ng ating episode. Muli po, ako po si Isaiah Emmanuel Sugitan, nutritionist, dietitian, and advocacy officer po mula sa Health Justice. At ito ang Health Justice Talks, usapang kalusugan at batas. See you in the next episode. Maraming salamat!